session ngayon, merong first na second reading siya, pwede ngayon din mismo third reading na. Yun lang yung epekto no, nawala yung tawag dito 3-day rule. So, ayan. Anyway, mga kapuso, maya-maya po makakausap na natin si Senate President Pro Tempore Panfilo. Ayan na, nasa atin lang linya. Ayan. Kagad-agad na po, kausapin na natin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, sa pagbibigay ng oras at Happy New Year. Good morning po, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, sir. Magandang umaga po. Ayan. Happy New Year. Magandang umaga sa atin lahat. Happy New Year po, Senator. Opo, ayan sir. Sir, ang nabanggit na ho namin kanina ni Isa, ang inaantabayanan po ngayong Enero, yung resumption po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dun sa Katiwalian sa Flood Control Project. Of course, alam po na ating mga kababayan, kayo ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sir, kailan na po yung resumption ng pagdinig at mapagtutunan na ho ba itong Cabral Files, so-called Cabral Files, sir? Yeah, January 19, pinagbigay alam ko sa mga kasama ko sa majority doon sa aming chat group. At saka pinagpaalam ko na kay Senate President Tito Soto na kung pwede magkaroon ng quorum January 19 at 1 p.m. Ayun, opo. Nag-schedule uli kami ng hearing o resumption. Sir, pwede pong malaman, so Monday po pala yan next week. Monday tomorrow, tapos Yes. next week. Sir, pwede pong malaman ngayon kung sino-sino yung mga ipinatawag at anong pagtutuunan ng hearing, sir? Ang una, yung napabalitang retraction Aha. ni na Alcantara saka sina Bryce Hernandez di umano, no? Tinanggi naman ng DOJ, pero nevertheless isa sa pag-uusapan namin yung consequence or consequences ng kung sakaling may plano sila na mag-retract o mag-recant ng kanilang sinumpang salaysay sa Blue Ribbon Committee. Okay. So, pero sir, sa inyo po, kayo po bilang chairman, kayo po dapat ang una makatanggap din, sir, di ba, ng kung meron silang affidavit o recantation, meron hong ganong information sila? Wala. Hindi naman. Kasi counter affidavit yung minimension doon sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ ito this week, next week actually on Monday. Opo. Ika-clarify namin sa DOJ kung totoo ba o hindi na meron silang isabit na counter affidavit na nire-recant nila yung kanilang testimonya. So, Kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila do sa violation ng batas sa perjury. Apo. Article 183 ng Revised Penal Code na amendahan na ito ng I think RA 11594. Ito yung in-author ni Senate President Tito Soto mismo. Kami mga co-author din kami rito. Na kung saan tinataasan yung penalty ng perjury. Na kasama rito yung perjury kasi maski anong sinumpang salaysay na under oath at sinama rito yung sa legislative inquiry, tinasan yung penalty ng prison mayor, meaning 6 years and 1 day hanggang 12 years. At saka may pina na I think may multa na 1 million pesos at saka perpetual absolute disqualification kung government official. Opo. Pero kung So yun, papagbigay lang namin sa kanila yun kung sakali mang sila ay nakapag-counter affidavit or kung may plano sila na mag-recant sa kanilang counter affidavit. Opo. Pangalawa, ipupurso namin yung kasi in-invite namin sina Olaybar, sina Bonoan, saka yung iba pa na hindi naman sumipot. So papadala namin sila ng subpoena at kung hindi sila sisipot, ay i-recommend namin sa Senate President para ma-issue sila ng warrant of arrest ng Senado. Apo. Senator Lacson, balikan ko lang yung tungkol kila Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kung totoo po, sakasakali na magre-recant sila or magbabawi ng kanilang mga testimonya, gaano po kabigat yung magiging epekto nito sa nagpapatuloy na investigation sa flood control scandal? Kasi alam naman po natin, mabibigat na mga tao din yung kanilang mga binanggit at mga bintang na kanilang inilahad sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Kamara din po at sa iba pang investigasyon. Sila nagdawit sa mga actually sa senator. Di ba? Kasi hindi naman stand-alone yung kanilang testimonya, lalo si Alcantara, pati si Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo
na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. So hindi standalone ito. Apo. Hindi parang hindi mamamatay o babagsak yung kaso on the basis of the recantation. Hindi ko alam kung may pinangahawakan pang ibang ebidensya ang DOJ kasi siyempre yung Anti-Money Laundering Council nagsagawa rin ng kanilang sariling pagsisiyasat, pagsasaliksik at katunayan na press nga yung accounts ng ibang mga nabanggit, hindi ba? Kaya kung merong mga money trail, paper trail ng galaw ng pera na nakadikit o merong kinalaman o konektado do sa testimonya nila, consider din ng DOJ yon o ng ombudsman. Sir, kasi po nakakulong po itong pinag-uusapan natin, nakakulong sa Senado itong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sir, ano ba yun? Kailangan hubang suriin din kung sino yung mga bumisita sa kanila sa Senado habang nasa Senado. Mga nakausap. Para ma-analyze din kung halimbawa nga pong mag-recant sila, para matansya bakit sila magbabago ng ihip. Samantalang, sir, sauli nga sila eh. Bryce Hernandez po nag-surrender ng mga sasakyan, dalawa. Yes. Tsaka Tapos pera. Alcantara, pera. Yung pa isa, yung mga sinoli nila, nagpapatotoo na meron silang inaamin na ninakaw nila, di ba? Na quote unquote. Kaya kasama rin yun sa mga ebidensya na sinasabi ko na pwedeng gamitin laban sa kanila o laban doon sa mga inimplicate nila. May record naman kung sino yung mga dumalaw, pero madali naman makipag-ugnayan sa kanila. Alam mo, lawyer to lawyer lang, pwede naman mag-usap eh. Kung meron mga, I'm sure meron plano talaga yung mga isinangkot para kausapin itong mga, sabihin natin mga primary na mga witnesses na nag-implicate sa kanila. So hindi nakakapagtaka kung kinakausap sila through their lawyers ng mga yung lawyers naman o nung sinasangkot nila. Hindi na nakakapagtaka yun. Apo. Senator Lacson, bukod po dun sa issue nga niyang retraction o recantation ng dalawang dating DPWH officials, tatalakay niyo rin po ba yung issue ng Cabral files at may balak din po ba ang Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan si si Congressman Leandro Leviste kasi siya po talaga yung nagsiwalat ito sa kanyang social media page at may mga issue na rin po sa kanya sa paraan ng pagkakuha niya ng Cabral files. Yes, iniisip ko talaga imbitahan siya. No? Hindi naman pwede siyang pilitin kung ayaw niya magpunta. Kung willing siya, papadala namin ng letter tulad ng ginawa namin kina Speaker Romualdez at saka doon sa mga ibang mga congressmen na nabanggit, yung 17 no, na hindi naman sila nagpunta. So, imbitahan siya, impormahan namin siya na kung gusto niya i-share sa Blue Ribbon Committee kung ano man yung dokumentong meron siya, welcome siya na mag-attend sa aming pagdinig. Hindi lamang yon sa Cabral files, kasi within next week, no, may schedule akong makipagkita do sa isa sa mga lawyers ni Undersecretary Cabral. Wala pang petsa ito pero meron na kaming pag-uugnayan na magkikita kami kasi meron din akong gustong i-clarify tungkol sa mga allocables, tungkol do sa lalo na do sa December 27, 2024 na SARO ng mga flood control projects at saka mga ibang infrastructure projects. Kasi yung dokumento na yon i-turn over sa akin yon through through a common friend nung lawyer ni Undersecretary Cabral. Maliwanag naman doon na alam mo hinabol yun kasi 2024 at doon sa listahan 50 billion yun lahat ang program appropriations nang galing. Apo. Ang pinaghugutan noong 50 billion pesos na release no ng December 27 I think 2024. 30 billion doon sa 50 billion na yon flood control projects at napakarami sa listahan na yon validate namin na ghost projects. So gusto namin clarify din sa DBM at saka sa Office of the Executive Secretary kung paano ba yung flow o paano nangyari na halos matatapos na yung taon ng 2024 nag-release pa ng SARO at nanggaling saan program appropriations tapos saan infrastructure projects. Kaya nga ito yung isang dahilan
kung bakit yung bicameral conference, yung at least yung Senate panel, insist talaga nila o insist namin ng Senado na tapyasin ng gusto Opo. o talagang higpitan yung unprogrammed appropriations. Kaya napakalimitado, naging very limited yung mga items na nakalista under the unprogrammed appropriations. Nilimit lang ito sa yung yung foreign assisted project at saka dun sa revised AFP modernization at saka yung isa pa yung sa risk management, ano. Yung iba binito pa nga ni Pangulo, Opo. yung iba yung sa cars, yung sa race, Opo. at saka ibang items kasi at saka yung isang yung sa government support o yung counterpart fund ba yan? I'm not sure which is which, ano. Pero ang naiwan na nga lang, di ba, may dito na 92 billion dito. Opo. Bali, 7 items po yata yung sa unprogrammed appropriations na tinanggal. 3 na lang yung natira. Kasi pinag-usapan namin talaga yan sa caucus nung nag-caucus kami, nung majority caucus namin, na talagang bantayang mabuti ng aming panel yung sa bicameral conference kasi tiyak na may haggling dyan So, ganun pa man, meron pa rin talagang sabihin natin na makakalusot o nakalusot Yes, sir. na hindi sang-ayon doon sa aming napag-usapan. Kaya ang ginawa na lang ng Senate, in-insist namin na lagyan ng mga safety nets o kaya safeguards sa pamamagitan ng general provisions at saka ng special provisions. Opo. Senator, yung pong Cabral Files, kasi may mga na-release po mula bisperas ng Pasko hanggang sa mga sumunod na araw, pinost ni Congressman Leandro Releviste yung sabi niya listahan ng mga projects, o listahan ng mga pondo para sa kada distrito. Sir, yung tinutukoy niyang Cabral Files at yung may issue pa po kung pinuwersa niya bang kinuha mula sa DPWH o hindi, pareho po ba nung hawak ninyo, sir? May mga similarities, may mga pareho doon sa listahan. Ano? Kasi, kasi sa akin naman, galing din sa ano yun sa abogado ni Undersecretary Cabral, yung iba nanggaling din sa DPWH. Yung aming files. So, kaya may mga nagkakapareho doon. Sa mga allocables, halos pareho actually. Yung Pero nabanggit sir, ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung House leadership, Opo. tapos Cabinet yung members. listahan ng mga cabinet members, halos pareho doon. Opo, Hindi sir. naman magkakaiba kasi ang source isa lang Yes, Ang opo. nagpe-prepare kasi ng allocable si late Undersecretary Cabral at saka si Bonoan. Dating Secretary Bonoan. So hindi magkakaiba yon, magkakapareho yon. Pero Senator Lacson, sino po yung 5 cabinet secretaries na sinasabing Pwede naman pangalanan ni sir. sa allocables po? I'd rather not name them kasi unofficial yung dokumento na binigay sa akin nung turnover nung lawyer ni Undersecretary Cabral nung nag-meet kami just after na-implicate siya na Undersecretary Bernardo. Pero sir, may binanggit po kayo na may initials na ES, then may binanggit din po si Congressman Na SAP. Leviste na SAP. Pareho din ho ba yung inyong information dun, sir? Yung SAP, parang wala akong nakitang SAP saka yung OP. Yung listahan na sa akin, ES lang ang nakasulat doon. Opo. Merong ES, merong SMB. SMB. Ang maliwanag naman pag SMB, si Secretary Bonoan yun kasi nabalidate na naman ni Undersecretary Bernardo yon dahil di ba sinabi niya 3 taon na, 2023, 2024, 2025, lagi merong 5 billion na allocable si Secretary Bernardo. Bukod pa doon, nung na-decipher namin, kasi bukod doon sa SMB na 5 billion, pag-usapan natin dito yung 2025 na allocable Opo. meron pang SMB Batch 1, Batch 2, Batch 3 na nagkakahalaga ng total 25.5 billion. So, ang lumalabas doon, yung kay Secretary Bonoan pa lamang na allocable, nasa mga 30.5 billion na. Oh. So sir, yung pong kung based po ba yan, sir, yung sa allocables, based po dun sa Cabral Files. So sir, sa inyo pong pag-aanalisa sa nahawakan niyong Cabral Files, magagamit po ba ito para makapagsampa ng kaso laban dun sa mga cabinet members at iba pang nakalista doon, sir? Kailangan ma-authenticate yan ng DPWH. No? At na, Unang-una, yung allocables, yun naman, ano lang yun ipapasok lang sa NEP.
hindi ba napag-usapan na rin sa pagdinig noon na pinadala ng text message ni Undersecretary Cabral yung staff ni Senate President Soto. At inaalok nga siya ng 500 million na hindi naman pinatulan ni Senate President. Opo. So lahat ito, nakakulate naman ito doon sa files ng Blue Ribbon Committee. Pagsasama-samahin ito. At inamin naman ni Secretary Bonoan, Undersecretary Cabral, na meron talang allocable o tinatawag na leadership fund doon sa NEP. Kasi pag NEP, ito yung hindi pa naman ito siguradong mapapasok sa GAA. Kasi dadaan pa yan sa House deliberation, Senate deliberation, tapos magbabicameral conference pa. Ang masalimuot talaga yung 2025 kasi bukod doon sa mga allocables, yung nagbago yun eh. Hindi naman cast in stone yung mga amounts doon sa allocables. Dahil doon sa BICAM, di ba merong report na marami nasingit. Opo. Ang Senado doon, 142 billion. Meron doon para na-maintain kung ano yung nasa allocables, naipasok din doon sa amendments, doon sa bicameral sa insertion. Yung iba naman nabawasan, hindi nasunod yung nakalista sa allocable, nabawasan yung amount. Yung iba nadagdagan. Opo. So may sinabi... Bibigyan ko lang kayo na isa example kasi siya naman na nagbuklat nito. Sinabi niyang giniling, pinadtad, Ayan. pero merong pork. Apo. No, si Senator Amy. Meron siyang allocable doon na 2.5 billion pesos doon sa NEP, doon sa Cabral Files. Meron din siyang napasama kasi burado na yung allocables, yung sa NEP pa lang yun eh. Pero pagdating sa insertion, paglabas sa BICAM, at ito yung na-enroll bill, yung iba naman na for later release, pero si Senator Amy, meron din doon. Kung di ako nagkakamali, kung hindi 2.5, nasa 3.5 billion. At yung for later release niya, may mga na-release doon. So, yun nga yung gusto kong banggitin din na siya yung nag-iingay na tahasa na kinikriticize niya ano, yung budget ng 2026, ano, yung napirmahan. Sinabi niya may tadtad ng pork, may giniling, may tinadtad pero pork pa rin. Siya nga yung kung ganyan ang definition niya ng pork, siya nga yung merong pork eh. So wala sa moral ascendancy para i-criticize. Una-una, member siya ng BICAM. Apo. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nung nasa BICAM siya na, oy, tadtad ng pork ito. Wala naman tayong narinig sa kanya. Pero nandun siya sa BICAM. Pangalawa, ang hindi ko matanggap yung kritisismo niya sa Blue Ribbon Committee. Opo. Na sinasabi niyang pinagbabawalan daw ang mga miyembro. Hindi ko alam kung sino sinasabi niya nagbabawal. Ako ba yun ang nagbabawal? O Malacanang ba nagbabawal? Na hindi totoo. Kasi iba na halimbawa bang mayroong pressure, kilala niyo naman ako, hindi naman ako mai-influensya kung sabihin wag niyong idawit si Speaker Romualdez. Katunayan, nababanggit nga si Speaker Romualdez pero wala ring magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi di ba sinabi ko kung saan kami dadala ng ebidensya, Doon po kayo. doon kami pupunta. Wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez kundi si Gutesa. Apo. Si Gutesa naman nawawala. Kung si Gutesa sumulpot lang sa DOJ o sa Ombudsman o sa ICI pagkatapos ng pagdinig sa Blue Ribbon at ito'y sinumpaan niya rin, in-affirm niya ang kanyang tinestify sa Senado, doon niya na in-implicate niya si Speaker Romualdez at yung si Saldico at yung sino-sino pa. Sana buhay na buhay yung kaso against si Speaker Romualdez. Ang problema, sumulpot siya minsan tapos nawala na siyang parang bula. Apo. At hindi naman ito sinupina siya o inimbita siya ng DOJ, ng ICI, Ombudsman, hindi naman siya sumipot. Katunayan hanggang ngayon nawawala siya. Opo. So, Pero yung siya buting nabanggit ni Senator Yes, kasi oo. dalawa po yung punto nga ni Senator Amy. Number one is yung sa Blue Ribbon Committee na binawalan daw sila na magtanong Mag-ungkat ng o mag-ungkat ng mga involvement, involvement ni Romualdez at ng iba pang matataas na opisyal sa Malacanang tapos yung sa budget na naginiling budget. So yung sa Blue Ribbon hearing, ang intindi ko ho dun sa mga sinabi niya doon po sa kanyang vlog ay napipigilan sila sa pagtatanong dahil sasabihin, 10 minutes ka na o wala ka ng oras. Sa ganun pa mamarami Alam mo, napipigil. in-extend ko na nga yung 5 minutes. Minsan ginagawa kong 10 minutes kasi minsan napakarami nagtatanong. Kasi kung papabayaan mo na hindi mo ililimitahan yung oras, discipline ang tawag doon. Kung hindi niya naiintindihan, meron tinatawag na discipline, disiplina.
Kung papabayaan natin, di merong hindi makakapagtanong. Apo. So basta sir, Diba? Eh, meron naman second round. At saka unang-una, paano niya masasabing pinagbabawalan? Hindi naman siya nag-a-attend ng hearing. Mhm. Pero yun nga po, Ano Sen- pinanggagalingan niya na pinagbabawalan siya Apo. o sila? Apo. Pero Senator Lacson, sa palagay niyo po, sa inyo pong tingin, bakit po ito ginagawa ni Senator Amy Marcos? Although, obviously, dahil po siya po'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte, may iba pa ho ba kayong nakikita na rason kung bakit niya po nasasabi itong mga ito? Ako gusto niya mag-apply na miyaw-miyaw na Senado. Mhm. ano ibig sabihin nun, sir? Eh kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply. Mhm. Parang inis na Parang inis si Kiko sir. Barzaga, ganun po ba yung peg? Eh kung ano na Senator? sinasabing walang kawawaan eh. Alam mo, ako meron akong nasabi ko na ito na the best response to nonsense is silence. Pero pagka nangiinsulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Iniinsulto niya yung Blue Ribbon. Ina-undermine niya yung integridad ng komite. Na komite na member din naman siya doon. Bakit hindi siya mag-attend? At tanungin niya, kung meron siyang ebidensya, laban kung kanino man, ilabas niya. At i-appreciate namin yon. Bibigyan namin siya. Kung gusto niya, dadagdagan ko yung kanyang 10 minutes. Kung masyadong marami siyang ebidensyang hawak. Pero wag niya siraan yung komite na pinamumunuan ko at pinabibilangan ng halos lahat ng members ng Senado. Unfair sa amin yon. Napaka-responsable ng kanyang ginagawa. Opo. Baseless yung kanyang sinasabi at saka untruthful, kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Yung- Ano sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Yun din pong sinabi ninyo na wala yung 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 binigyang din po ninyo na wala kayong pinagbawalan na magtanong about Romualdez or kung sino man. Yun din yung sinabi ni na Senator Raffy Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian, Na walang walang ganung ganon. pagbabawal. Senator, meron din po Yung kasi ang totoo eh. Opo. Wala namang never ako magbabawal sa kanila eh. Sino ako para magbawal sa kanila? Si Senator Marcoleta nga nanggugulo, hindi ko pinagbabawalan eh. Sinasagot ko lamang siya kasi unfair din yung kanyang pag-aakusa na mas tinitingnan ko raw, unfair daw ako kinadiskaya. Pinapanigan ko raw sina Romualdez. Di ba sina Hernandez? Di ba nagkasagutan pa nga kami dyan? Ayoko nga patuloy niya kasi nagugulo yung pagdinig. Gusto ko yung flow magtuloy-tuloy, uninterrupted, unhampered. Apo. Ang problema, meron nga mga ganyan kasama na nanggugulo talaga. Hindi ko alam kung ano yung kanilang endgame. And then sir, yung pong sa budget naman na sinabi ni Senator Amy Marcos, para lang po matapos natin yung sa issue kay Senator Amy, may sinabi po siya na giniling, may mga pork pa rin sa budget at ang nakikita niya pong dahilan ay magagamit po yung nakasiksik na pork para ipangdanggal sa mga kongresista kasi ipupush daw po ulit Yung ang impeachment ng Vice President, sir. Again, member siya ng BICAM. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Nandun siya sa BICAM eh. Di sana doon niya sinabi, oy, may mga giniling dito, may mga tinatad. Isa pa, yung baka nire-refer niya, yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIFIP. Siya nga, nung last year, lagi siyang present sa distribution eh. Di ba pinunaw ko pa nga na noong, I think, September, October, nung bago mag-file o nakafile na, siya mismo present pag nagdi-distribute eh. No, yun ang pinagbawal namin ngayon dito sa special provision saka sa general provision na bawal sa politiko yung umepal sa mga distribution lalo na ng medical assistance o maski kung anong assistance. Kasi ano yan, sa executive branch yan, sa mga ahensya dapat sila kasi sila yung merong database yan. Sila yung nag-vet kung sino yung dapat bigyan. Opo. Siya nga yung mahilig mag-attend dun eh. Tapos sasabihin niya, mayroong tinatad, may giniling na pork. Na, alam mo, pag wala kang moral ascendancy, huwag ka na magsalita. Huwag kang pumuna. Kasi babalik sa'yo yun. Di ba nga, may sinasabing pagka nasa glass house ka, huwag kang mambato. Di ba? Sir, pero may chance ho ba? Sorry, meron ho bang pagkakataon o may panganib na magamit yung national budget para idanggal sa mga kongresista para po mailusot yung impeachment ng Vice President?
Hindi ko masasagot yun kasi hindi nangyayari sa Senate yun eh. Sa Congress, narinig natin yan, yung unang impeachment, di ba? Meron talagang mga naipamudmud noon. Yun ang report na nagaling din sa House kasi yan din ang sinabi ni Congressman Toby Chanco saka sina Congressman Erice. Apo. So, hindi na namin saklaw yun kasi ang impeachment, ini-initiate naman niya sa House. Kung meron mang ganon, dadaan pa naman sa Senado yan eh. Kami yung mag-acquit at mag-convict eh. Apo. Ngayon, kung meron silang pamamaraan na gano'n doon, sino naman kami para pumunta sa House at questionin sila? Napaka-unparliamentary naman noon. Apa. Ako, last question na lang po, Senator Lacson, kasi may pinalutang din po si Congressman Edgar Erice na mukhang dalawang impeachment po yung masasalang sa Kamara. Yung pong first ay yung panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, and yung ikalawa po, mukhang may desidido talaga magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano pong masasabi nyo dito? Meron bang time pa ang Kongreso para talakayin itong mga impeachment complaints na ito? Under the Constitution, sila naman talaga yung merong authority, merong power na mag-impeach, hindi ba? At ang Senado naman ang may power na mag-convict o mag-acquit. So, dahil potentially, kung halimbawang magkaroon nga ng impeachment case at ito'y matransmit sa Senado, mahirap kami mag-comment dyan, lalo na sa merito ng kaso, kasi kami yung magiging huwes. Apo. So gawin nila kung ano yung naisip nilang gawin, nasa nasa authority naman nila yun eh. Constitution niya nagsasabi na sa House na nag-initiate at yung mga congressmen, 1/3 ng members ng Congress ang pwede mag-impeach. Pero kaya nga bicameral tayo eh, dadaan naman sa Senado para sa trial. Opo. So maski sinong impeachable official, edi impeach nila kung meron silang pinagbabasihan. Pero pagdating sa Senado, yung threshold, kasi kailangan yan, talagang sasalang yan. Kaya sa Senado, 2/3 naman ang kailangan na boto para makapag-convict eh. Opo. And then sir, balikan ko lang po yung sa Blue Ribbon hearing. Sir, paano po iimbitahin na rin ho ba sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman, sir? Pag-uusapan namin yon actually. Pero ang naimbita na namin last time, yun ang aming issue ng subpoena. Sina Ulaybar, I think si Maynard Ngo, tapos si Secretary Bonoan, I think si Opulencia. Pero except those, imbitahin pa rin namin o isusupina pa rin. Pero kung nasa Sandigan Bayan na o nasa korte na yung kaso, hindi na namin pwedeng pilitin kasi may subjudice na eh. So like Pero pwede silang tanungin sa ibang issues. like sir, Hindi yung issue na kung saan meron na silang may naka-charge na sila o naka-indicted na sila at maharap na sila sa trial ng Sandigan Bayan o ng korte. Kasi may subjudice rule yun, bound kami noon. Pero pag ibang issue naman, pwede naman silang tanungin din. Kung wala pa sa korte. Sir, like ano po, former Congressman Zaldico, di ba po hindi siya umattend dun sa unang imbitasyon? So, opo. So, susupinahan na yun. No? Although may warrant na rin siya, pero susupinahan namin at kung hindi sa, siyempre, malamang sa hindi sa darating. I-issue din namin siya ng warrant of arrest. Legislative warrant yun. So, sina Ulaybar, yung mga naimbitahan na hindi dumating noon at sinupitan namin, pag sinupitan hindi dumating, nasa konstitusyon din yon na pwede silang ma-issuehan ng warrant of arrest. Nasa Article 6 din yon ng ating saligang batas na ang Kongreso may karapatan, mayroong power na mag-issue ng subpoena at mag-detain. Although limitado na ngayon dahil doon sa Balag case, meron ng bagong jurisprudence na nililimit na yung period ng detention. Hindi tulad ng araw na kung saan forever pwedeng i-detain. Pwede magtagal. Pero ngayon, nalimit na yun eh. Pagka meron ng committee report, adopted na sa plenaryo, o kaya nag-synergy adjournment na, nagbago na yung Kongreso, hindi na pwedeng i-detain. Yun ang naging limitasyon ng power ng Kongreso na mag-detain ng kanilang na-issue na warrant of arrest. Yung mga nako-contempt. Ayun, opo. Ayan.
Marcos, hindi nyo po pinirmahan ang budget na ito at inilarawan nyo po siya na giniling budget. But you have Senate President Tito Soto describing this as one of the cleanest budgets ever. Ay nako, marami akong comment, ayoko makipag-disagree, ano? Pero the reality is, the claim that it's the cleanest is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tadtad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. Kaya very fatty po ang budget natin. We can see that, as commented by so many, unang-una, the foreign assisted projects, which are the large projects that we so direly need. In DOTR, for example, yung mahiwagang traffic, nako, ikaw, lumalagari ka, Karen, mula Makati hanggang Quezon City. Yung Metro Manila subway, wala nang pag-asa. Yung North-South commuter train, wala na rin sa DOTR. Also, we have the DPWH, the big projects there, the Metro Manila pumping stations, na alam naman natin, wala nang pag-asa rin. Yung Malabon, ang Caloocan hanggang sa Navotas, parati na lang binabaha, konting ulan, pati Senado, pambihira. At saka yung mga tulay, Cavite to Bataan. So these huge infrastructure projects that garner enormous commitment funds. Nagbabayad tayo dyan para lang hawakan yung pera. And syempre, nakakahiya. Parang naging balasubas ang Pilipinas, ayaw natin magbayad. So all these funds have been set aside. And ano ang linagay? Eto na nga ang mga porky, eto na yung mga giniling na taba na nagmula sa mga FMR. Ayan, very nice. Ako talagang advocate for agriculture, and yet, itong FMR, Farm to Market Road, more than double. Ibig sabihin, talagang naging farm to pocket road kaya. At saka yung mga ayuda, kadami-dami namang ayuda. Ano ba nangyari? At ako, hindi ako against ayuda. We know that everyone needs a helping hand, particularly when there's a storm, a disaster, man-made or otherwise. Certainly, everyone needs a leg up. And yung AIX tupad, kaya lang, bakit lumobo ng ganyang kalaki? Higit sa lahat, yung sa may sakit ba, yung maifip ng DOH, pinaglalaban ko noon, sana ibigay na lang sa mga local hospital. Tagal kong governor, naghihikahos lahat ng local hospital. Bakit ibibigay na naman per district sa mga iba't ibang politiko? At ang Pilipino ba, kailangan lumuhod sa politiko para maging, para magamot, para makapasok sa ospital, para makalabas ng ospital? Parang sa akin, hindi ata tama yun. Alright, okay. Isa-isahin po natin yan, Senator Marcos. So, it's been described as soft pork. Magkano po ba talaga sa tansya po ninyo ang soft pork sa budget na ito? Well, marami kasi dyan na sinasabing soft pork. May talagang out and out pork, ano? Yung mga ayuda. Siyang katerba kasi yung ayuda Ang dami. Kaya nga nagtataka ako, ba't ganyan kadaming ayuda? May eleksyon na naman ba? Pero kung tutuusin, unang-una, may eleksyon ng BARM. May eleksyon din ng mga barangay kapitan natin. Kaya huwag tayong makakalimot. And of course, alam naman natin, may schedule daw. The charges will be filed January 15, babaklasin sa February 1 ang ICI, and by February 6, ayan na, dan, alam na natin, impeachment, ayan na naman, umpisahan na naman. Kaya nakaka-nervyos, and abala talaga ako. Now, of course, the President has come out with a veto. Veto na kahapon. I don't have the gory details, but from what I gather, these are vetoes only to do with the unprogrammed. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung unprogrammed na yan? Parating pinag-uusapan. Yung unprogrammed, kumbaga sa household, kapag nakachamba ka, nakapagtipid ka, nakadali ka ng murang bigas, pag may savings ka, o yung anak mo, o at least hindi na nagastosan, nagka-scholar,
Ayun. Yun ang ating unprogram. Kumbaga, nagkaroon ka ng extra income. So in truth and in fact, the unprogrammed funds are not a part of the 6.8 trillion budget. They're Yeah. not a part of the budget kasi wala pang pera yan eh. So, in fact, yung veto is no veto at all because not a single of the line items and programs and projects has been vetoed. Unprogrammed lang. Nakakatawa pa nga yung Kumbaga, it unprogrammed. does not exist yet. That's the best way Wala. to put it. It does not Tama. exist. Correct. Wala pang datong. Wala pang Yeah, savings. Yun, just in case makachamba tayo. Ayun, parang ganun. Kaso ngayon, ang nakakatawa, yung nakita ko, yung assistance to government-controlled and owned corporations, kung tutuusin, bakit tatanggalin yun? There's no need to veto that. Dahil that's just an accounting effort. It's from one government corporation to the national government. Parang iba lang sa listahan. Ilipat mo lang yun eh. Ba't mo i-veto yun? Accounting error lang yan. Kumbaga, accounting magic lang yan. Oo. The same has to do also with the DTI CARS program. That's our automotive effort under the DTI. May utang tayo dyan sa Toyota at iba pang investor. And the utang is a tax incentive. So once again, there's no cash outlay. There's no need to veto because all you're doing is writing down, teka, they are qualified to get the following incentives. So, nag-aalangan ako sa veto, nakakatawa eh. So are you saying this is just for show? These are token vetoes? Well, I'm just saying that there are no veto at all. Nothing was vetoed among the pork giniling. Kompleto yung giniling natin. Andyan pa rin yung farm-to-market program, the completely untested school building program, which as you know, in the past, talaga naman 22 classrooms lang sa isang taon. Bakit ka Under the mag-engineering yan? DPWH. Tapos bibigyan mo ng 85 billion. Nagulat naman ako. Sabi ko nga, hindi ba dapat i-pilot muna yan? Tapos pag tinignan mo yung listahan ng mga, hindi ko naman minamaliit, pag tinignan mo yung listahan ng mga NGO at yung iba pa, parang yung iba affiliated sa politiko, wala naman experience sa pagpapatayo ng anuman school building. Nakaka-nervyos dapat i-pilot muna. Sa akin lang Okay. Now, Senator Marcos, you actually sat at the BICAM and you were quite active at the BICAM. So, isa-isahin natin, no? Because inisa-isa po ninyo itong soft pork na nagsitaasan po siya. I want to read it for the audience. This is what has been described as bloated aid. Yung AIC, 63.9 billion pesos na. Ang MAIF, ito ang Medical Assistance Fund, 51.6 billion pesos na. Ang tupad is 22.4 billion pesos na. During the BICAM, what made it very difficult for you and other senators to lower, I think, the amount of these soft pork projects? Sino po ang hindi pumayag? sabihin ko ang totoo, parang mag-isa lang ako doon. Ang Okay. totoo, Bongo came to join us for the minority. After a while, ayaw na niya. Nag-give up na siya. Unang-una, puyat na kami. And secondly, we're clearly outvoted. There was a real effort on the part of both Congresswoman Swansing and Senator Gatchalian to make it transparent, to put it online, to have live streaming, etc. Pero ang totoo, kung nanood kayo, di ba napakahaba ng mga suspension, postponement, bulungan, papatayin muna yung live stream, ang tagal-tagal, at walang katapusan yung pagte-telephone. Ang daming tumatawag, orders from on high ba yun? And we were always aghast when they came back. There was already some kind of an agreement. And as much as I was jumping up and down, protesting, that we don't need all this repeat. For example, napaka-redundant ng presidential assistance to farmers, 10 billion. It came out of nowhere. Sumulpot lang yan sa BICAM. Huwag nilang sasabihin walang insertion sa BICAM. Dahil wala talaga yan sa original budget. Ang usapan namin, yung AIX na lang, yun ang talagang tutulong. Whether disaster
disaster, agricultural Oo. at iba pa. Bakit meron na naman bago? Nagdoble-doble na, magiging magulo at anong listahan na naman ang ibibigay dyan? Kapag agricultural, rice farmer lang ba yan sa RSBS? O paano yung fisher folk na mas mahirap pa? Magulo. And then they added pa, eto nga, yung AIX na sa BICAM, naging 64 billion Yes, from a tumaas. 27. Tumaas. Yeah. Oo, tumaas. More than double. Kaya, 250% nagulat ako. Sabi Yeah. ko, ako ang promotor ng AIX kasi malaking tulong. Pero, eto na naman tayo. Saan na naman mapupunta yan? Kasi nagamit yan sa politika. Kaya napipilitan ka tuloy to become very malicious. Because it was used in the last election. Is it going to be used once again in the coming elections as well as the impeachment? Okay, so are Unfortunately, you we seeing have to think this- this way? Senator Marcos, are you seeing this as a concession being made by President Marcos Jr. for legislators in the lower house? Are you seeing this as a concession? Well, given the extraordinary, humongous amounts, we are compelled to think twice. Bakit kaya? Samantalang, ang direly needed natin ng mga infrastruktura, yung subway na yan, yung Yeah. mga tren, yung ating ports, ang airports, all the things we need for tourism and trade, all of that is not being put in place. In fact, we are gouging our government corporations, ang PDIC, ayan na, yung PhilHealth, GSIS, SSS, nako talaga naman yung Land Bank at DBP nananagilid na sa flood control loans. Lahat yan, we are gouging with their, anong sinasabi nila, malalaking reserve. Paano ba to? Now, you also actually lobbied that instead of increasing the amounts on these new aid programs to actually increase the 4Ps, diba? Ang 4Ps, which is an existing program, you actually lobbied to expand it. Pero it seems ang 4Ps, tama po ba, bumaba ang amount at hindi tumaas? Yes, kinaltasan last year ang 4Ps. Ako may hawak noon. 50 billion. Talaga naman, dead or alive. Inaasahan niya ng 11 million, 11 million recipients. So it was a real stranglehold for many families. They couldn't move forward. This year, binawasan kaya medyo tragic na talaga. Samantalang, if you think about it, unlike AIX, unlike TUPAD, unlike all these other projects, this is a very clear listing, a well-established listing from decades past. And it's already in the law, like the PhilHealth, which was more or less embezzled and compelled by the Supreme Court to be restored. The 4Ps has a charter. It has a law. You're supposed to obey that. You can't mess with our funds. Oo. So ano nangyari sa 4Ps? Tanong ko lang po, no, for 2026, Senator Marcos, did you see the budget of 4Ps? Yes, nandun sa Office of the Secretary ang pagkaalam ko. Oo. At bumaba, nag-50 billion lang po ba ang 4Ps ngayon? Parang ganun nga dahil yun nga binagsak lahat sa AIX na yung AIX naging 64 billion nagtataka ako bakit yung AIX 64 billion na wala kang parameters yan. Okay. Now, the president, in his press conference after signing the budget, said that he will not allow politicians to distribute aid, right? Or for aid to be passed through politicians. Do you think that is possible at this point? What do you think was the president envisioning to the reality talaga of TUPAD, MAIF, and AIX in the budget? Yung katotohanan lang, posible ba talaga na hindi gamitin yon ng local politician for patronage politics? Posible ba yon? Actually, kami nag-draft nag-umpisa kay Senator Ping, nag-draft na hindi makikialam. Kasi di ba bawal na yan sa DAP ruling ng Supreme Court, bawal makialam. Pag nasa budget na, it's the executive that implements and executes the budget. Hindi dapat nakikialam ang legislator. So we attempted to draft a provision and it exists there as a special provision. But if you examine it, it's simply prohibits the involvement and the presence
presence Oo. of the politicians at the distribution. Pero malay naman natin sa mga recommendation, mga bulong-bulong, Oo. mga telepono. So syempre, technically, the sure. politician can have a list of names. Pwede yon. Yes. The politician can have a list of names. Ibigay yon. Ang mga taong ito, gusto ko bigyan ng X to pad, etc. Pwede maggaling pa rin sa politiko. O syempre, ang nervous lang ng social welfare officer, ang takot lang noon, di syempre susunod yun, senador yun, siya sasabihin niya, naglagay niya na, mamaya, kaltasin ko yan, o paano ba yan? Tapos, ang drama, hindi ka a-appear doon sa distribution. Alam naman natin, appear na lang yun, pwede naman sa kabilang kanto, pwede naman magpakain sa kabila, mag-birthday, alam na natin yun. Oo. Hindi naman tayo Okay. nagmamaang-maangan dito. All right. Now, I want to move on to the DPWH budget. The president has been proud to say, of course, that there is no flood control in the 2026 budget. But the PCIJ came out with a report that said pork actually accounts for 2/3 of the proposed 2026 DPWH budget. 2/3 of the DPWH budget, they claim, is actually pork. Okay, pag-usapan natin kasi bumaba actually ang DPWH budget. But is this a better budget? Is this a more functional budget for the DPWH? I'm not aware of the PCIJ report that you're referring to. There are quite Yeah. a few, ano. Pero sa akin, nung umpisa, di ba kinaltasan ng 255 billion ang DPWH? Nung umpisa, ayun ang marching order. At ang matinding sinabi, tanggalin lahat ng flood control and also halve all the unit costs of materials and quantities. So, ang nangyari, we took out the 255 billion, but Secretary Dizon Yeah. changed his mind. Ano ba yun? And clearly, first of all, I'm not against flood control. I am against Corakot flood control. Yan talaga hindi pwede. Because Pero we there- need- Yes, Yeah, we need we flood need it. control. Yeah. Pero yung matinong flood control, katulad nga nung foreign assisted na pumping Yeah. station ng Metro Manila, konting ulan bimabaha na sa Metro Manila. Alam naman natin yun. So, why are we banning all that? That's madness. Ang dapat i-ban at i-prosecute yung mga nangurakot. Ikalawa, itong sinabi kasi ni Secretary Dizon na lahat ng DPWH ay corrupt at siya daw ay makakapaghati ng lahat ng unit cost na pakamot ako ng ulo because we all know that prices are rising hugely and quickly, and where this halving, for example, of steel, of cement, all the materials necessary is curious. Siyempre may overpriced, may overdesign para i-justify yung mga kickback. But having said that, 50% across the board is huge, particularly, for example, for bridges. Yung Yeah, mga tulay natin, syempre, puro bakal yan. Paano matititipirin yan? Ang takot mo lang. So, how would you describe it now? Because I know you haven't seen this particular report, but the PCIJ claims that 400 billion pesos of the total DPWH budget is in what they describe as allocables. Kumbaga, nakapork siya, proponents are legislators suggesting certain projects in their districts. Yes, that's correct. Eto nga, ang problema dyan, there's something called the NEP, the original budget submitted Yeah. by the President, where he states all his flagship, landmark, important, big projects, very frequently with foreign grants, foreign loans, and Yeah. other commitments. Parating may ganun, yung President's budget, yung NEP. Pagkatapos nun, eto na, magbibigayan na kami ng request, which is okay, kasi talaga naman yan ang trabaho mo as a district representative.
Okay. You're supposed to collate everyone's request. Lahat naman nagre-request. Mayor, governor, congressman. Ako, ang dami-daming request sa akin. Dahil akala ako yung kapatid at malakas. Hindi lang nila alam ako yung kontrabida. Kaya eto nga. Marami kaming request. Ine-endorse lang namin sa Public Works. Bahala na sila mag-decide. Ang problema, nagiging pag-aari ng distrito ang mga project na iba. Ito ang hindi tama. Kung bakit nagiging pag-aari at nagiging allocable. Yeah. Yung allocable, yung dinagdag nila. Yung president budget, ginagawa na rin nilang allocable. Ibig sabihin, kaya nilang tirahin at hihingi ng komisyon, pagkatapos pipiliin yung contractor, tapos kung ano-anong gagawin sa implementation sa mga barangay na type nila. So this is the real issue that the district engineers have become pawns. They're absolutely terrified in many cases of certain congressmen who, as we know, are very large public works contractors. So yan ang problema natin dahil naging pag-aari ng bawat distrito. Tapos ngayon, mainit tayo sa public works, pero kung kausapin mo naman yung public works, to a certain degree, nagsasabi naman sila ng totoo pag sinabi nila, napag-utusan lang po ako. Lahat sila napag-utusan lamang. Ganun lahat ang dahilan. On a certain level, totoo naman napag-utusan sila at yung mga contractor. Okay, Senator Marcos, naibalik po ba sa DPWH budget yung request ni Secretary Vince Dizon to reinstate the 250 billion? Was that what he was requesting, 250? Yes, he wanted to put it back, and a certain amount was restored, and what was not restored was put here and there. So, ito nga, that's what I mean by a sneaky budget, at yan ang ibig ko sabihin ng pork giniling, kasi napunta sa iba't iba, at alam naman natin yan. Okay. Now, would you describe this budget after seeing it? Because we're talking about the last 2 years of this administration, of President Marcos Jr., and people are still looking for a legacy project. Duterte had build, and when Marcos Jr. came in, he said it would be BBM, build better, more. Now, let's be objective. Is this a budget that would reflect a build better, more? That when President Marcos Jr. leaves office, he actually has something to show for, something solid. Does this budget reflect that? Yun na nga ang aking problema, that this is not a developmental budget. There are no investments to the future. It's very much a political election year budget, which mystifies me because there's no national election upcoming. What the heck is this for? That's my question. I am totally perplexed by what's going on. I understand that there's a very draconian timeline already established that by January 15, as I said earlier, 3 senators and 3 congressmen are going to be charged. Thereafter, February 1, the ICI will be disbanded. Kung sabagay, nag-resign na sila. Wala pang lumalabas na ulat na maliwanag at sangkatutak na listahan, turuan at pagdi-deny ang naabutan natin. And thereafter, February 6 is the magic date that allows a new impeachment to be filed. As a matter of fact, many of the lower houses representatives have come to us, have been asking the advice and counsel of the senators regarding the change of leadership, because there is a sense that the speaker may be too kind, may be too soft, and that Boji may be unable to generate the votes necessary for an impeachment. All right. So let's start with that right now. No, the flood control hearings. The administration has promised na may makukulong na big fish by December 15. They gave that date and nothing happened. People were disappointed. And number 2, among the names mentioned, you have former House Speaker Martin Romualdez, who, of course, Senator Ping Lacson said the original sin starts really with
the poor coming from the lower house insertions that are made. But you don't have former Speaker Martin Romualdez in any of the names that are mentioned really for cases to be filed. I want to ask first your point of view on that. What do you think of former Speaker Martin Romualdez? Do you think charges will actually be filed against him, or is this administration out to protect him? Well, it seems apparent. Ang sabi mo, dinideny nila o hindi linilista si Martin, yung aking pinsang buo, nakakaloka talaga, si Bonjing. Si Bonjing, hindi naman binabanggit. In addition to that, aside from the fact that they're somehow forgetting his name, there have also been very fervid denials that there is any direct link daw. Wala raw koneksyon. Napapakamot na naman ako ng ulo sa mga statement ng mga Remulla. In interview mo, nakinig naman ako. Sabi ko nga, talaga naman guilty as sin naman. Nagmula naman talaga dyan. So I'm wondering why this is occurring. Either two things could happen. I was thinking that perhaps after Saldico, he would be charged, but evidently that's not the case, when in fact that should have been. And thereafter, ija-jogging na lang yung kaso. Alam na natin yan, di ba? Ipopostpone ng ipopostpone, mamaya dismissed on technical grounds, may kakulangan, blah, blah, blah. Alam na natin. Pero in this case, in your face, talagang dinideny, pinagtatanggol, pinagtatakpan. Hindi ko talaga maintindihan na. So, frankly, you are not hopeful or optimistic because the DPWH did announce, I remember by November last year, they did announce that they are recommending charges to be filed against the former speaker. I remember, I think the president himself announced that the DPWH was recommending it. But given it is now January 2026, are you optimistic, Senator Marcos, of any Yes, kind? no, to tell you the truth, nung August pa, nananagilid na kami. Paano nag-umpisa si Chairman Marcoleta, mga backup kami doon sa Blue Ribbon, and we started investigating this flood control mess. And then we brought up the subjects of the unprogrammed, the 800 billion, pinakamalaking kitty ng DBM, the DPWH, and of course, all the insertions that magically appeared during the BICAM or the small BICAM in 2025. You will recall I never signed the 2025 budget either. And as a matter of fact, made a privileged speech in December 6 of 2024 urging E.S. Bersamin at that time and Secretary Amina, huwag papirmahin ang kapatid ko dyan, dadali tayo dyan. So Palpak you yan. did you advised that? You told Ay, sinabi Secretary ko, Mina Pangandama noon? Hindi, tumayo ako. May privilege speech ako doon. Talaga sinabi ko, huwag ninyo papayagan at patay tayo dito. Talagang kalokohan to. At yung mga infrastructure Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.